Okay, sa part 2 na po tayo, no? Ating pong last na nabanggit kanina is verse 28. Ulitin ko lang po. Nebuchadnezzar answered and said, Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who has sent his angel, delivered his servant, who trusted in him and set aside the king's command and yielded up their bodies rather than serve and worship any god except their own God. Pinuri ni Nebuchadnezzar ang Diyos ni Shadrach, Meshach, at Abednego dahil ipinakita dito na sila iniligtas ng Panginoon. No? Wala makakatulad sa kanilang Diyos. Sabi rito na nagkaroon siya gumawa siya ng decree na kung saan sa lahat ng tao, lahat ng bansa, lahat ng lengguwahe, na kung saan ay maging against sa God ng tatlong ito, shall be torn limb from limb, and their houses laid ruins. For there is no other God who is able to rescue in this way. So, nainiwala din siya na ang Panginoon ng tatlong ito ay makapangyarihan at walang makakatulad, no? Walang makakatulad sa ginawa sa kanila. Even though talagang inihulog na sila sa apoy, pinainit ng 7 beses, pero hindi pa rin sila nasunog, hindi man lang sila naamoy ng usok or anything. Nang sila yung lumabas galing doon sa apoy, buong-buo pa rin ng kanilang katawan, ng kanilang damit, ganun pa din. At isa pa rito nakapagtaka na kung saan ay namangha ang hari. Wow! Di ba 3 lang ang ating hinulog sa apoy? Bakit naging 4? At ang pagtingin po nila sa 4 na ito ay isang katulad ng Diyos. At namangha sila sa pangyaring ito. No? Kamangha-mangha naman kasi nga po, bihirang-bihira po itong mangyayari. But, sa Panginoon walang imposible. Sabi na, dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Ito mo pala yung awit na kung saan inaawit lang natin marahil pero hindi natin binibigyan ng diin ang kahulugan nito. Pero sa istoryang ito talagang makita po natin ang pagkilos ng Panginoon sa istoryang ito, no? So, okay. Here are the principles to follow in life from the story of Shadrach, Meshach, and Abednego. Principle number 1 is they were true to God. Kapag pala po tayo ay naging totoo sa Panginoon, ang Diyos ay hindi nagbibiro sa atin. So, sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, hindi po dapat tayo nagbibiro sa Diyos. Kapag atin pong pinangako sa Panginoon tayo maglilingkod sa Panginoon, gawin po natin ito. Dahil ang Diyos po natin ay Diyos ng buhay. Siya ang Diyos na alam niya kung anong dapat, and He knows the best para sa atin. Kung paano ginawa kina Shadrach, Meshach at Abednego, gagawin din po ng Diyos sa atin. Dahil ang Diyos ay faithful. He's a faithful God. Even doon sa ating buhay, sa aking buhay, He's a God na kung saan ay tumutugon sa atin pong, sa aking pong mga panalangin. Kung isa-isahin ko man sa ngayon, maubos po yung ating oras. Pero I really trust God and I believe that God answers prayer, no? In God's will, in His will. Kailangan po naka-align sa Panginoon, no? Ang ating pong mga panalangin, ang ating pong mga ginagawa, ang ating pong paglilingkod sa Panginoon is naka-align sa Panginoon. Alright? So they were true to God. Sabi nga po sa Isaiah 63 verse 8 to 10, God says, surely they are my people, and children who will be true to me, and He became their Savior. Kapag po tayo may Diyos, no matter what, ano man ang ating mga pangangailangan, no, sa tough situation man tayo, ang Diyos hindi nagpapabaya sa atin. Kung tayo po ay
totoong anak ng Panginoon. So, principle number 2, they entrusted themselves into God's hands. So, talagang ipinagkatiwala po nila lahat sa Panginoon dahil alam po nila na kanilang sinasamba ay totoong Diyos. No matter what, itatapon mo sila sa apoy. Ang sagot nila ay napaka-firm, no? Sabi ng tatlong ito sa hari. Even though if not, hindi man kami ililigtas ng aming Panginoon, hindi pa rin kami sasamba sa ribultong ipinagagawa ninyo. Ito po talagang sagot na nakaka-encourage po bilang isang lingkod ng Panginoon. At dapat bilang lingkod ng Panginoon na naglilingkod sa Panginoon, tayo din po ay maging firm sa ating pananampalataya. Dumating man tayo sa ganitong sitwasyon, no? Na kung saan papapatayin tayo, no? Dahil sa ating pananampalataya sa Panginoon, papatayin tayo katulad ng mga Muslims, no? Sa bansang Middle East. Marami po nangyari sa ngayon doon. But we believe that God is still with us. Katulad po ng nangyayari kay Shadrach, Meshach, and Abednego, hindi tayo iiwan ng Panginoon. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Just entrust ourselves into God's hands, no? In principle number 3, God was with them in their trials. Diba? Sabi nga ng Panginoon, I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Kapag ano yung sinabi ng Panginoon, kapag tayo magtiwala sa Kanya, hindi tayo ipapahamak ng Panginoon, no? In principle number 4, God came through for them. Hindi sila iniwan ng Panginoon. Kaya nga po nakita po nila doon ng 4. Instead na 3, nakita po nila yung 4 na tao na naglalakad-lakad doon sa furnace, no? 4 silang naglalakad na unbound. Na kung saan ay itinali sila, di ba? Nang sila itinapon doon sa apoy, itinali ang kanilang katawan, lahat-lahat. Pero after na sila inihagis, ang nangyari po sa kanila, ang naghagis sa kanila ang siya pang nasunog. Hindi sila nasunog. Wow, praise God. At sa kanilang pagkahulog doon ay mismong ang Panginoon ay kasama nila doon na marahil nag-praise, umaawit sa Panginoon, kasama natin ang Diyos, di ako masusunog, no? Sila nagpuri sa Panginoon. Praise God. Napakaganda po ng kwentong ito, no? It's really nagiging buhay ang ating na-revive yung ating panampalataya kapag ang ganitong kwento talagang atin pong papag-aralan, no? So, God came through for them. Alright, so, makikita po natin dito na the fire had no power over them. Bakit po? Ang Lord mismo is a fire. God is a fire. So, their hair was not singed, hindi nasunog. Their clothes were not burned, no? Wala man lang, hindi man lang kakitaan ng kahit amoy or burn ng kanilang damit. Or smells like a smoke. Hindi man lang, hindi man lang naamoy ng kahit sunog, no? Nakakapagtataka talaga, no? Kapag ating kasama ang Diyos, talagang nandun nakikita mo yung power niya na kumikilos sa atin. But God not only delivered them, He glorified His name. So may purpose ang Panginoon kung bakit po nangyari ang ganitong sitwasyon. Hindi man sila iniligtas sa apoy, pero iniligtas sila ng Panginoon through the fire, no? Kasama nila ang Panginoon through the fire. So it means that ipinapakita ng Panginoon, may purpose ang Panginoon kung bakit ganito ang nangyari. It means, di ba, nakita po natin yung pagpuri ng hari. Hindi lang po yung hari dito ang nagpuri, kundi lahat ng mga taong nakakita sa kanila, lahat ng mga tinawag niyang mga governors,
mataas na tao, no? Mga satraps, no? Ay nakita ang pangyayaring ito. At doon naniwala sila na ang Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego ay totoo. Totoo na sila iniligtas sa pugon, no? At sa pinakahuli nga, blessed be the God of Shadrach, Meshach and Abednego, who has sent His angels and deliver His servant. Wow, praise God. And ano yung nangyari sa in the end? In the end, He promotes Shadrach, Meshach and Abednego. Ipinromote ni King Nabucodonosor na kung saan sila ay tagapamahala doon sa kaharian ng haring ito, no? And lessons to take away, no, ito po. And in our time of exile, we too will go through trials to get us to live by its will instead of God's will for us. And this often put us in the bind where we have to choose. And the evil one, the God of this world, is always seeking to test us and try us. But obey God, not men. Like 3 men, no? They refused to bow God. They refused to bow to the king's idol, even though it means certain death.